Kim Chiu at Paolo Avellino, steer ba sa Kim Pao Day to tipping sa Cebu, sina Stella at Vincent. Ang araw ay kumikinang sa tubig sa Cebu, ngunit ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa ibang lugar. Sa gitna ng karaniwang katahimikan sa baybayin ng isla, isang bagyo ng kaguluhan ang namumuo. Hindi mula sa kalikasan ngunit mula sa electric presence ni na Kim Chiu at Paolo Avellino sa ikalawang araw ng taping para sa kanilang pinakabagong proyekto na tinatawag na magilyon ng mga tagahanga bilang Kim Pao. Sinilaban ng dalawa ang social media, ngunit hindi lamang ang kanilang chemistry ang nakakuha ng pansin. Ito ay ang mahiwagang sulyap ng dalawang bagong karakter, sina Stella at Vincent. Sino sina Stella at ano ang sekreto sa likod ng mga ibinabahaging tingin? Hindi nabaguhan ang Cebu sa mga celebrity sightings, pero iba ang pakiramdam sa mga taping na ito. May tahimik na intensity sa paligid ng set, bulungan sa mga crew at tipid ng ngiti mula kina Kim at Paolo. Gayon pa man sa isang panandaliang behind the scenes na video, nahuli ng mga tagahangang isang bagay na hindi nila dapat makita. Isang emosyonal na eksena sa pagitan ng mga karakter na sina Stella at Vincent. Hindi ito bahagi ng teaser, hindi pa raw ito lumalabas, ngunit sapat na iyon para makapagsalita ang lahat. Hindi na nila kailangan pang magsalita. Ang paraan ng pagtingin nila sa isa't isa ang puso ko. Isang fan ang nag-tweet, ang isa pa ay nag-post ng isang slowdown na screen grab na nag-highlight kung paano nagtagal ang kamay ni Paolo sa likod ni Kim ng isang segundo, habang si Stella ay sumandal upang bumulong ng isang bagay na tanging naririnig ni Vincent. Para kay Kim Chiu, ang pagtungo sa papel ni Stella ay isang pag-alis sa kanyang karaniwang bubbly, nakakaakit na screen persona. Si Stella ay patong-patong komplikado, binabantayan at ang ilan ay haka-haka, nagtatago ng isang trahedya ng nakaraan. Sa kabaligtaran, ang Vincent ni Paolo ay kalmado ngunit nagmumuni-muni, isang lalaking sinusubukang malampasan ang sarili niyang mga demonyo. Pagsasama-samahin ang mga ito at magkakaroon ka ng mga spark, ngunit hindi uri na sumasabog sa ingay. Ito ang mga tahimik, masakit, mabagal na paso, ang uri na nagpapahilig sa mga tagahanga at pinipigilan ang kanilang hininga. Itong ikalawang araw sa Cebu ay nagmamarka ng pagbabago sa tono. Ang magaan na enerhiya sa unang araw na puno ng mga selfie, biro at pagiging mapaglaro sa tabi ng dagat ay napalitan ng mas nakatuon, mabigat sa damdamin na kapaligiran. Sinasabi ng ilan na ito ang eksenang kinunan nila ng lumang simbahang Espanyol, kung saan iniulat na nasira si Stella sa unang pagkakataon. Naniniwala ang iba na ang pag-uusap ng dark side ang nagbabago sa dinamika sa pagitan ng dalawa magpakailanman. Ano man may nangyari noong araw na iyon at nararamdaman ito ng tagahanga, the acting fell so raw, isinulat ng isang commenter sa YouTube na nagsasabing nanunood siya ng live mula sa malayong anggulo. Parang nakalimutan nilang gumalaw ang mga kamera. Ang Ang video na ngayon ay umiikot na may milyon-milyong panunood. Hindi gaanong nagpapakita, ngunit hindi ito kailangan isang sulyap, isang buntong hininga, isang pagpindot, lahat. Ito ay nagsasabi ng isang kwento ng mas malalim kaysa sa dialogo. Ang mas nakakaintriga ay ang misteryosong bumabalot sa backstory ni Stella at Vincent. Sa ngayon, mahigpit na itinatago ito ng production team, ngunit ang mga manonood na may mga mata ng agila ay nakakuha ng mga posibleng pahiwatig. Isang lakit na nakita sa kamay ni Stella, pag-aatubili ni Vincent ng tanggapin ang isang tawag sa telepono, at isang misteryosong linya ang narinig mula sa isang miyembro ng crew. Ito ang eksena kung saan nagbago ang lahat sa labas ng kamera na nanatiling nakakaakit, na umiiwas sina Kim at Paolo sa isang maikling press chat bago ipinagpatuloy ang taping. Ngumiti si Kim ng tanungin tungkol sa emotional na bigat ng kanyang tungkulin. Sabihin na lang natin, maraming gustong sabihin sa Stella pero hindi sa mga salita. Pahiwatig niya, si Paolo ever compose ay tumangulang at sinabing may sariling sekreto din si Vincent. Siyempre, ang mga tagahanga ay may sariling mga teorya. Ang ilan ay naniniwala na sina Stella at Vincent ay dating magkasitahan na nag-cross ang landas pagkatapos ng mga taon na magkahiwalay. Iniisip ng iba na sila ay may mga estranghero na nauugnay sa isang nakabahaging trahedya. Ano man ang katotohanan, ang Kim Pao fandom ay lalim na sa mga speculation thread, ang paghahambing ng larawan at line by line na scene breakdown. At hindi lang ang kwento ang nakakaakit ng mga tao, ito ay ang tagpuan, ang romantikong backdrop ng Cebu na basang-basa ng araw, mga tahimik na seascape at mga nakatagong eskineta ay nagdagdag ng isa pang layer ng emosyon sa bawat shot. Ang pangalawang araw ng paglubog ng araw ay partikular na nakakaaliw, kung saan si Kim ay nakikita sa isang dumadaloy na puting damit na tahimik na nakatayo sa gilid ng tubig, habang daan-dahang lumapit si Paolo mula sa likuran. Walang nakuhang dialogue, ngunit hindi magpapaalinlangan
ang mood, may nagtatapos o baka nagsisimula pa lang. Sa pagtatapos ng araw, ang mga tagahanga ay nagtagal sa set na umaasa sa isang huling alon o ngiti sa halip. Binigyan sila ng isang bagay na mas kilalang kilala, isang tapat na sandali ni Kim at Paulo, tahimik na tumatawa sa pagitan ng mga pag-uusap. Ang kamay nito na hinahaplos ang braso nito habang naglalakad sila patungo sa naghihintay na van. Hindi ito isang eksena, hindi ito scripted. Ito ay totoo lamang. Ito ay totoo lamang. At marahil iyon ang nakakaakit sa proyektong ito. Higit pa sa katang-isip sa kabila ng Stella at Vincent, mayroong isang hilaw na koneksyon ni Kim at Paulo na nararamdaman na masyadong tunay na hindi pansinin. Nag-iinartiman sila o hindi sinasadyang nagpapakita sa amin ng isang bagay na totoo. Ang linya ay napakasarap na malabo. Sa ngayon nananatiling tahimik ang Kim tungkol sa mga detalye ng plot. Pero pagkatapos nitong ikalawang araw sa Cebu, malinaw na malayo sa karaniwan ang kwento ni Stella at Vincent at ang mga aktor sa likod nito. Ang mga sulyap na nakita namin ay nangungulit lamang sa ibabaw. Ang nasa unahan ay hula ng sinuman, ngunit isang bagay ang tsak nanonood kami ng isang espesyal na paglalahad at hindi namin gusto makaligtaan ang isang segundo. At sa kabilang banda, Kim Pao Fanny imbudo kay Jewel Meschi. Walang kamalimalay si Jewel Meschi na ang tsikahan nila ni Boy Abunda sa telebisyon ang magiging mitsa para humanik siya ng batikos. At syempre mula yun sa mga nagmamahal kay Kim at Paulo Avellino. Sa pakiramdam nilang hindi na dapat binanggit pa ni Jewel ang idolo nila. Binalikan kasi ni Jewel ang nakaraan niya nung baguhan pa lang siya sa showbiz at naikwento nga niya na may mga boylet na nagka-interest din sa kanya noon. Pero ang seryoso talaga was Paulo. Naging kami rin yung naging close at yun na nga yung mga statement niya. Marami ang nagalit at marami ang nagsabing wala nang dahilan para ibalik niya. Masaya na si Paulo sa piling ni Kim at huwag na sanang banggitin pa ni Jewel Meschi dahil parang binabalik niya yung dati para lang banggitin din ang kanyang pangalan at maging patok sa masa. At yun nga dahil sinabanggit ni Jewel ang pangalan ni Paulo kaya umani ito ng matitinding reaksyon. Hindi pa sikat si Paulo noon, ngayong sikat na ginamit na para makabalik sa showbiz. Past is past, wala nang balikan pa, wala nang dapat binabalikan si Paulo na ex. Move on na tayong lahat. Kung hindi naging sikat si Paulo, hindi siya mababanggit for sure. Masaya na si Paulo kay Kim Chiu. For the comeback ba ito, Jewel? Nako, hayaan nyo na si Jewel ang importante. Masaya si Paulo kay Kim. Kaya naman totoo naman talaga ang sinasabi ng mga funny. Wala nang dahilan para banggitin pa ni Michelle ang pangalan ni Paulo. Dahil alam naman natin na si Paulo ay masaya na kay Kim. O tutungat binalik niya lang iyon dahil tinanong siya. Pero kung tatanungin man siya ay tama na iyon. Hindi na dapat niya pa dinagdagan o hindi niya dapat pa pinataas pa ang special na convo or ang mga usapin. Dahil tama na ang pagbanggit niya ng pangalan. Hindi niya na dapat pa sinabi ang mga nakaraan or kung ano ang naganap. Pangalan ay enough pero ang mga actions at nangyari sa kanila noon, ang behind the scenarios or behind the scene ng mga ito ay hindi na tama. Kaya naman sa ngayon maraming fans ang nagagalit. Bakit pa kasi binanggit?